Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa umaga po na ito. Tayo po ay awit sa umaga po na ito. Sabi po doon sa awit, ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon, luwalhatiin at siya ay taas. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon, luwalhatiin at siya ay sambahin. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon, luwalhatiin at siya ay taas. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon, luwalhatiin at siya ay sambahin. Itataas namin aming buhay sa inyo, Diyos. Purihin kayo, O Diyos, at sambahin, at dapat kayong mahalin. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon, luwalhatiin at siya ay itaas. Ang Panginoon atin ngayon, luwalhatiin at siya ay sambahin. Itataas namin aming buhay sa inyo, Diyos. Purihin kayo, O Diyos, at sambahin, at dapat kayong mahalin. Itataas namin aming buhay sa inyo, O Diyos. Purihin kayo, O Diyos, at sambahin, at dapat kayong mahalin. At dapat kayong mahalin. At dapat kayong mahalin. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa umaga na ito. Hinihiling ko po, Panginoon, ang patuloy na pagsama at pagkilos po ninyo sa saglit na panahon namin pagbubulay-bulay na inyong mga salita. Hinihiling ko po, ito po ay maging kalakasan po namin, Panginoon, upang patuloy kami magpatuloy sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, kayo po ang tumulong sa amin, maunawaan namin, maintindihan namin, Panginoon, ang inyo po mga salita. Salamat po sa inyo, Holy Spirit. Ang presensya niyo po ay maranasan po ng bawat isa. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon po na ito, na magamit po muli sa bawat isa.
Tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Dito nga po tayo sa Salmo 124. If it had not been the Lord by my side, kung hindi pumanig sa atin ng Panginoon. Sabi po dito sa verse 1 hanggang 8, kung ang Panginoon ay hindi pumanig sa atin, ano kaya ang nangyari? Sumagot kayo, mga taga-Israel. Kung ang Panginoon ay hindi pumanig sa atin noong sinalakay tayo ng ating mga kaaway, maaaring pinatay na nila tayo dahil sa matinding galit nila sa atin. Maaaring para tayong tinangay ng baha at nalunod dahil sa malakas na agos ng tubig. Purihin ang Panginoon dahil hindi niya pinayagang lapain tayo ng ating mga kaaway na parang mababangis na hayop. Nakatakas tayo tulad ng ibong nakawala sa nasirang bitag. Ang tulong natin ay nagmula sa Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa. Amen. Sabi nga po dun sa verse 1, sabi niya, kung ang Panginoon ay hindi pumanig sa atin, ano kaya ang nangyari? Kung hindi natin nakilala ang Panginoon, kung hindi tayo tinulungan ng Panginoon, ano kaya ang nangyari sa atin pong paglilingkod? Ano kaya ang nararanasan natin ngayon? Nasaan kaya tayo kung hindi tayo kinahabagan, no, ng atin pong Panginoon sa atin pong mga kalagayan? Nung tayo nakakilala sa Panginoon, marami tayong katigasan ng ulo. Meron tayong meron po tayong mga will. Nagdala sa atin ng mga pangit na bagay. Nung tayo nakakilala sa Panginoon, nandyan dumating yung mga tukso, nandyan yung mga pagsubok, nandiyan na gumagawa ang kaaway sa buhay natin. Minsan nagkakasakit yung mga mananampalataya, nawawalan ng pera, nawawalan ng trabaho. Kung hindi kaya tayo tinulungan ng Panginoon, ano kaya ang nangyari sa atin? Sabi, sumagot kayo mga taga-Israel. Sige, mga mamamayan ng Panginoon. Sabihin ninyo kung meron sa inyong nakasurvive ng hindi dahil sa tulong ng Panginoon. Kung meron man sa atin na nakapagpatuloy ng dahil sa kanyang sariling lakas at paninindigan, wala po sa atin. Sabi, kung hindi pumanig ang Panginoon sa atin nung sinalakay tayo ng ating mga kaaway, nung dumating yung lahat ng mga pagsubok na parang bagyo, no, sabi niya, malakas na alon, malakas na hangin, no, malakas na ulan. Tatlo yun. Sabi, matalino daw yung tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato, pundasyong bato. Dumaan ang malakas na ulan, baha, no, at malakas na hangin. Nung sinalakay, pagka sinabing sinalakay yan, pinalibutan. Maraming mga pagsubok, sunod-sunod. Sabay-sabay dumating yung mga bill. Bill ng binabayarang cellphone, ng kuryente, ng tubig, bill ng credit card, no, bill ng renta, bill sa tuition ng mga anak. Dumating yung mga hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan, mga pag-aaway, sabay-sabay na dumadating. Gumagawa ang kaaway ng mga sitwasyon, mga sakit, mga pagsalakay ng kaaway sa atin. No? Pinipigilan ng kaaway yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kung hindi tayo sinamahan ng Panginoon, sabi dito verse 3, maaring pinatay na nila tayo. Literally speaking,
ang kaaway, to kill, to steal, and to destroy. Sabi ni Pablo, sa pangangaral namin para kaming mga tupang, handang katayin. Laging nasa panganib. Ito yung sa Roma chapter 10 ata. Roma chapter 10. Sabi po dito. Tama ba ako? Sabi, para kaming mga tupang kakatayin, sabi ni Pablo. Araw-araw nasa bingit kami ng kamatayan. Sa Roma chapter 8, sinabi dito, yung mga pagsubok natin, pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, o maging kamatayan, as in literal death. Ilan sa atin ay dumaan sa mga aksidente o mga pagsubok na pwedeng ikamatay natin. No? Ika-meltdown ng atin pong mga pag-iisip. Sabi nga kung hindi ako sinamahan ng Panginoon I would be crazy a long time ago. Anong verse? Sabi marami sa atin pwedeng mabaliw na lang tayo sa tindi ng sitwasyon na dinaanan natin. Mamatay sa tindi ng sakit na naranasan. Maaring pinatay na nila tayo dahil sa matinding galit nila sa atin. Maaring para tayong tinangay ng baha, verse 4 and 5 po ako, na nalunod dahil sa malakas na agos ng tubig. Sinabing tinangay ng baha, no? Yung puwersa na tumutulak sa iyo ay hindi mo kayang tumayo. Kung hinayaan tayo ng Panginoon, wala na. Inagos na lang tayo ng mga sarili nating damdamin. Minsan, hindi lang tayo ng Panginoon, inililigtas po sa kaaway. Minsan, inililigtas din tayo ng Panginoon sa sarili po nating this flesh. Yung battle ng flesh po and spirit, patuloy tayong inililigtas ng Panginoon. Romans 8:35, para kaming nasa bingit ng kamatayan. Iba yun. Sabi po dito, purihin ang Panginoon, verse 6. Dahil hindi niya pinayagang lapain tayo ng ating mga kaaway. Dito natin makikita po sa punto na to, may kakayahan ang kaaway na patayin tayo. May kakayahan yung mga pagsubok at sitwasyon, aksidente na talagang kunin yung atin pong buhay at tanggalin tayo sa paglilingkod. Meron talagang sitwasyon. Alam niyo po, nung ang Panginoon ay nangangaral at nagpapalaya sa masama espiritu, isa sa mga dahilan kung bakit sinabi nila na, si Satanas ang nagbibigay ng kapangyarihan dyan. Sabi nila sa Panginoon, si Satanas ang niyan. Kasi, sa tindi ng ginagawa ng Panginoon na damage sa kaharian ng kaaway, nagtataka yung mga Pariseo kung bakit hindi siya namamatay. No? Marahil, nagtataka siguro marahil sila na, po minsan pagka sinasabi nun pagka nakakita ka ng itim na pusa, no, malas yon. No? Pagka nakatapa ka ng nuno
sa punso. Tama po ba? Natapakan mo, nasanggi mo, sasabihin mo, tabi-tabi po, pasensya na po. Kasi bakit? Gagantihan ka ng kaaway. At pagka tayo may ginagawa sa kaharian ng kaaway na nape-prevent natin yung kanilang mga maling gawa, anong ginagawa ng kaaway? Gumaganti yan. Tayo, hindi tayo pinagaganti ng Panginoon. Pero ang kaaway sa kanilang katigasan ng puso ay gumaganti. Pero ang Panginoon, palaging gustong batuhin na ililigtas ng Ama. Sabi niya, nangangaral ang Panginoon, ako yung sugo, ako yung anak ng Diyos, ako at ang Ama ay iisa. Babatuhin na si Jesus, papatayin na siya. Pero hindi siya mapatay. Bakit? Dahil hindi pa niya oras. Hindi pa hinahayaan ng Panginoon. Kung hinayaan ng Panginoon, sabi dito, purihin ang Panginoon, verse 6 po, Salmo 124, verse 6, purihin ang Panginoon dahil hindi niya pinayagang lapain tayo ng mga kaaway, ng ating mga kaaway, na parang mababangis na hayop. Mababangis na hayop, hindi ka lang papatayin ng mercy kill. Talagang mabangis na hayop. Ang kaaway ay galit po sa atin, mga lingkod ng Panginoon, mga anak ng Panginoon. Pero dito natin makikita araw-araw kung paano tayo iniingatan ng Panginoon. You prepare a table before me in the presence of my enemies. And even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Ang Panginoon ay kasama po natin. Nakatakas tayo tulad ng ibong nakawala sa nasirang bitag. Sinira ng Panginoon yung gapos ng kaaway kung bakit hindi tayo nakakakilos. Kung bakit hindi tayo, minsan parang may pumipigil, may humahadlang. May pumipigil, may humahadlang. Sinisira ng Panginoon yung, pinapakawalan tayo ng Panginoon. Hinuhuli tayo ng kaaway. Palagi natin mababasa po sa Salmo, sa Psalms, dito po sa mga awit na ginagawa ng bitag. Hinuhukaya ng bitag. At ang panalangin ni David, Panginoon, sila sana po ang mahulog sa kanilang bitag na sarili nilang hinukay. Ang namumuhay sa patalim, sana ang mamatay sa kanyang sariling dahil ang kaaway gumagawa patuloy kung saan gusto niya tayong bitagin. Tingnan niyo po, halos lahat ng mga tao naglilingkod sa Panginoon sa Biblia, kung hindi kinulong, ay iginapos. And even Jesus, kinulong, iginapos, na parang isang kriminal. Yan ang gusto ng kaaway po itali tayo. Para hindi mawalan tayo ng kalayaan. Nakatakas tayo tulad ng ibong nakawala sa nasirang bitag. Bakit minsan iniisip natin, salamat naman sa Panginoon, nakakalaya tayo. Salamat talaga sa Panginoon. Ang Panginoon, walang kakayahan ng ibon na sirain yung kanyang bitag. Ang panghuli ng ibon ay talagang nakadisenyo na hindi makakalabas yung ibon. Papasok pero hindi makakalabas. Talagang ginawan tayo ng sitwasyon ng kaaway na hindi na tayo makakalabas. Minsan nga, sa gawa lang natin pong makasalanan Saka sa mga tampuhan natin, parang hindi na maayos. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nagagawa natin magpatawaran, magtanggapan muli. Minsan nakakagawa tayo ng mga bagay na parang, wala na yan. Last na yan. Hindi na makakabangon yan. Ay, nakabangon pa rin. Magtataka ang kaaway Paano nakalabas pa itong tao na ito sa sitwasyon na yan? Nakakapagpatuloy tayo dahil sa tindi ng awa ng Diyos sa atin. Bilang mga tao,
Kung lalabanan natin ang kaaway nang wala ang tulong at biyaya ng Panginoon, hindi tayo mananalo. Hindi natin pwedeng yabangan si Satanas at ang kanyang mga kampon. Sabihin natin na, Satanas, ikaw talaga. Ano sabi ni David? Goliath, nais kong malamanin mo, ay ikaw dumating ka dito, dala mo ay sibat, no? At espada, ako ay lalaban sa iyo sa pangalan ng Diyos ng Israel. Nagiging matapang lang tayo. Bakit? Dahil alam natin, panig sa atin ng Panginoon. Panig sa atin ng Panginoon. Standing on our side. Mere men, mga normal na tao. Human beings. Frail. Mahina. Weak. And limited. Pero pagka ang Diyos ang kumilos sa isang tao, makakagawa siya ng mga bagay na higit sa kakayahan niya. Katuwa, sabi ng Roma. Chapter 18 po, sabi nga po, 31, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa atin ang Diyos. At dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. Amen. Hallelujah. 1 Corinthians, 2 Corinthians. Panig sa atin ang Panginoon, sabi, walang makakapagtagumpay sa atin. 2 Corinthians chapter 1 verse 8. Na-share ko na rin po minsan po dito sa platform po na ito. Mga kapatid, gusto naming malaman ninyo ang mga paghihirap na dinanas namin noon sa lalawigan ng Asya. Napakabigat ng dinanas namin doon. Halos hindi na namin nakayanan at nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa. Ang akala namin noon ay katapusan na namin, ngunit nangyari ang lahat ng iyon para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na siyang bumubuhay sa mga patay. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy niya kaming ililigtas at umaasa kami na patuloy niyang gagawin ito sa tulong ng inyong mga panalangin. Sa ganoon, marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang tatanggapin namin mula sa Kanya bilang sagot sa panalangin ng marami. Ang akala namin noon ay katapusan na namin, ngunit nangyari ang lahat ng iyon para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na siyang bumubuhay sa mga patay. Many times napatunayan natin talagang ang Panginoon ay kumikilos sa atin na Kanya pong mga anak. Sabi, ano ang tao upang inyong alalahanin? Sino kami, Panginoon? Mahal po tayo ng Panginoon. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon, luwalhatiin at siya ay taas. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon, luwalhatiin at siya ay sambahin. Itatas namin aming buhay sa inyo, Diyos. Purihin kayo, O Diyos, at sambahin, at dapat kayong mahalin. Itatas namin aming buhay sa inyo. Purihin kayo, O
Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa inyo sa hapon, sa umaga po na ito. Nihiling ko po, Panginoon, ang patuloy niyo pong pagsama sa bawat isa. Pinupuri ko po kayo, Panginoon, dahil ang pag-iingat niyo po sa amin ay hindi namin mauunawaan kahit kailan, Panginoon. Kung paanong sa mga maliliit na bagay, pinoproteksyonan niyo kami. Iniingatan ninyo kami, Panginoon. Kung hindi dahil sa inyo, Panginoon, matagal na kaming wala sa paglilingkod. Marami din kaming kahinaan at pagtalikod sa inyo. Kung hindi dahil sa tindi ng biyaya po ninyo, hindi na kami nakabangon pang muli. Salamat po sa inyo, Panginoon. Patuloy namin kayo itinataas sa buhay po namin. Lord, sa umaga po na ito, ang dalangin ko po ay pagpapala po ninyo sa inyo pong mga anak na napapasok sa trabaho, mga lingkod po ninyo, mga pastor na pupunta sa kanilang mga Bible study, inyong mga anak na papasok sa school, Panginoon, magbubukas ng kanilang mga negosyo, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Nihiling ko po ang pagkilos at paggawa niyong patuloy sa kanilang pamilya. At kung meron man silang kamag-anak na hindi pa nakilala sa inyo, Panginoon, bigyan niyo po kami ng patuloy na passion, ng compassion, Panginoon, na ipanalangin sila at sabihin sa kanila ang pag-ibig ninyo, aming Panginoong Yesus. Tulungan niyo po kami, patuloy namin nilalapit sa inyo ang buong Goro Faith Organization. Niling ko po ang mga leaders po namin, ang Masaredo family, Pastor Joseph, mga district supervisors, mga teachers ng Bible School. Niling ko po, Panginoon, ang patuloy niyong pagsama sa kanila. Mga kapastoran na ginagamit niyo po, Lord, tulungan niyo po silang patuloy. Salamat po sa inyo sa araw na ito, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, Ama, sa inyong mga salita na patuloy na nagbibigay kalakasan sa amin. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. God bless po sa bawat isa. Ingat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Hallelujah.